Hi guys, good morning. So today is Thursday, April 4. Pagising ko mga friend, may comment ako na-receive na nabasa pala na sabi niya, pakita mo naman, ano ba yan? Chinelas ko, pakita mo naman yung likod ng bahay nyo. Sabi niya ganyan. Tapos naalala ko tuloy ngayon, sabi ko papakita ko nga yung likod, yung sa may papuntang sa pagbaba. Nako, hindi ko na naalala. So, ito na nga siguro yun. So, ngayon nandito ako sa deck namin. No? Lumabas ako dyan sa pintuan na yan, sa may ramp. Yan ang purpose niya ay para makapasyal din dito si Man sa likod ng bahay namin. Tapos, mahangin. Tapos, ito, dito, sa part na ito, sa malaking screen ha, dyan magsiset up kami dyan ng, alam mo yung breakfast table, mayroong coffee table, mga ganyan-ganyan setup. So, pwede namin laruin dito si Mars chika-chika dyan at magmamaritesan kami dyan. Ayan. So, hanggang doon yung deck namin. Siyang full deck. Tapos dyan yung isang pintuan naman. Ito kasi tapat ng dining namin ito. Paglabas mo, pwede nga kung may bisita, ganyan. Pwede rin sila dito sa labas. So, itong pangalawang pintuan, ito yung isang kitchen namin. Pwede rin naman ako dito maglagay ng isang maliit na table, tambayan. Pwede ka dyan maghimay-himay ng malunggay, kalabasan maghiwa-hiwa ka ng mga kung ano nung gulay. Parang ang sarap lang. Tapos ayan, ah, ito yung view ng likod ng bahay namin. Ayan. Tapos kung makikita mo dyan, ito, dito sa area na to, nandyan yung um, lumulubog yung araw. Dyan naka-sunset. Ang ganda mag-emote dyan, mga friend. Mag-emote-emote sa buhay. Ayan, magkwenta-kwenta ka ng mga bills. Nandyan pwede. Ayan mga friend. At saka dyan sa woods na yan. Dyan sa woods na yan mga friend. Noong isang araw, ang dami nilang geese dyan. Yung alam mo yung malalaking duck. Yung mahabang lieg. Tapos, ang dami nila dyan ang bababa ng lumipad. Tapos, naglalaro sila dyan, kumakain sila. So, kasi yan, area na yan, yung ano namin yan eh, parang walking trail. Diyan nag-iikot yung mga nagja-jogging, nandyan yung mga nagwo-walking ng pet. Nung time na yun, nandyan yung mga geese. So, natutuwa ako kasi na-appreciate ko na hindi nila ginulo yung geese. Nandyan lang sila. Tapos, yung mga nagwo-walking, umiikot lang dito sa neighborhood, hindi sila pumupunta dyan. Alam mo, natutuwa ko yung respect nila talaga sa nature. Matutuwa ka talaga, hindi nila inistorbo, hindi nila binotherd yung mga wild ducks na nandyan. Kasi, ayun, kung naririnig yung mga friend ngayon nandyan, parang maingay pa din. Kasi nga, dyan sila nangingitlog eh. Dyan mga friend, dyan sa area na yun. O, tingnan mo, ang ganda ng sounds. Alam mo, parang nasa bukid ka talaga. So, back to our channel. So, ayan mga friend, no. So, pag nandito ka sa deck, bababa ka naman dito kung gusto mong pumunta sa baba. Halimbawa, naglalaro si Ashton dyan. So, dito na si Ashton dadan. Aray ko, malamig mga friend. Ayan, sorry, nag-sunglass na yung aking salamin kasi malamig eh. So, bababa tayo dito. So, ako naman, sabi ko kay June, kasi normally, yung mga iba dito na nagba-barbecue, yung karaniwan. Kasi nga nandyan yung kitchen, tapos nandito na sila nagba-barbecue, tapos kakain na dyan. Sabi ko naman kay June, kay Papa Bear, parang ayoko dito maglagay ng setup ng barbecue kasi parang sayang, parang baka magmantika dyan, papangit yung deck. At least nandiyan si Miles, hindi madudulas yung wheelchair, ganyan. So, dito mga friend, dito ko naisipan sa summer, dito tayo maglalagay ng barbecue natin. So, mag-iihaw-ihaw tayo dito ng galunggong, ng mga tulingan, tilapia, bangus, mga barbecue. Dito ko naisip mga friend, either dito sa area na to, o dyan. Diba? Galing sa taas, ganun. Tapos, gusto ko lagay ng swing dito. Tambayan, o kaya yung, alam mo yung mga patio na style na setup, makikita mo sa mga Walmart, sa Home Depot, yan, dito. Habang naglalaro doon ang aming Ashton, tapos nandito rin si ate namin. Alam, malamig. Tapos, ito na nga yung aming walkout. Sa nagtatanong ng tsura ng walkout, na curious siguro siya. Sabi niya gusto ko makita yung likod. So, ito may walkout basement kami mga friend. Ayan, pag galing ka sa loob ng bahay, basement talaga siya. Pero pag lalabas ka dyan sa pintuan na yan,
ah, itong bubungad sa'yo. Para ka rin hindi nasa basement kasi paglabas mo, backyard na rin siya. Ayan. Tapos pag may kukunin ka, akyat ka dun sa taas. Ganon. Oh. Sana friend, no, na-explain ko sa'yo nabigyan ko ng hustisya yung pagpapaliwanag ko sa walkout basement. So, ganyan mga friend ang walkout basement. So, ito yung magiging yard namin. Ayan, hanggang dun. Ito yung papunta na dun sa labas. Ayan, siguro hindi niya natapos yung aking walk through sa aming bahay. Ayan. At saka gusto ko lang din ibigyan ng pansin yung nagtatanong. Kasi pero hindi ko na siya ipopost. Bigyan ko na lang ng highlights yung kanyang tanong. Sabi niya, ang laki naman yata ng bahay nyo. Sabi niya ganon. At parang 6 beds, 6 washroom, ganyan. Instead na maging practical. Tapos, for luxurious ba yan or for investment? Malamig mga friend. So, kikwento ko sa inyo mga friend ha. Tapos sasagutin kita mga aking kumars. Andiyan yung papunta doon sa harapan ng bahay namin. Tapos ito yung likod. Papakita ko na rin mga friend. Ito yung likod. Yung sa second floor, sa main floor, at saka sa dito sa walkout. Ay, sandali lang. Papakita ko sa inyo. Pag nasa labas ka pala, pag nandun ka pala sa likuran, para siyang hanggang third floor. Kasi nga, ito papakita ko sa inyo. Ito kasing lupa na to, medyo basa pa eh. Pero puntahan natin. Parang basa pa kasi siya. Kaya lumubog tayo sa putik. So, nandito ako mga friend, no? So, ito yung bahay namin. Pag nasa likod ka, yan, ganyan ang itsura niya. Pag gitna natin. Yan. Para siyang third floor, 1, 2, 3. Pero basement po yan. Hanggang ano lang siya, second floor. Ayan. Ayun mga friend. At dun sa nagtatanong, no, sagutin naman kita, Mars, kasi gusto kong sumagot eh. Kasi mayroon tayong mga sagot sa mga katanungan. Lagi tayo may sagot sa mga katanungan. Kaya magtanong ka lang, sasagutin kita. Sasagutin ko ang iyong katanungan. So, malamig eh. Papasok na lang tayo sa loob ng bahay para hindi tayo hinihingan. Baka sabihin kasi, tsaka ma-explain natin ng hindi tayo hinihingal-hingal mga friend. So, ayun nga mga friend, no, ang lamig sa labas, mahangin. Tapos gloomy siya. Parang -4 yata or -2 ang weather feels like niya today. So, may tanong nga si Kumare, sabi niya na bakit ang laki naman yata ng bahay? Sabing ganun. Instead na maging practical. Tapos, ano ba yun? It's for luxurious or for investment? Ayan ang tanong niya. Pero hindi ko na siya ipopost mga friend. Pero ganun, nandun yung highlights ng tanong niya. So ito, uulitin ko ulit. Sabihin nyo na paulit-ulit naman itong topic mo. Maka naumay na kayo sa topic ko. Pero tatanungin ko, sagutin ko kasi entitled naman siya mga friend na malaman kung bakit nga nag-decide kami na ganito yung bahay. Ayun nga mga friend, ipapakita ko sa inyo yung video ni Attorney Frank Caprio. Mga friend, nagkasakit siya, tapos ini-enjoy na lang niya yung buhay niya ngayon kasi nga ang pagkaka-explain niya, ito, panoorin nyo na lang mga friend. Ayun, ganun din. Kasi nga, meron kami anak na special needs. Binibigay namin sa kanya kung anong deserve niya, kung anong gusto namin ipa-experience sa kanya habang nandyan siya. Kasi hindi naman natin alam kung hanggang saan ang buhay. Kasi sakitin siya. Ngayon, binibigay namin sa kanya lahat ng mga bagay na dapat niyang ma-experience hanggat maaari ibigay namin sa kanya nga. Kasi nga, hindi natin hawak yung buhay natin, no, mga friend. Kung sakali man, maibigay sa kanya namin lahat, sa anak namin, pati kay Ashton. So, hindi kami magsisisi. Wala kaming pagsisisihan na i-provide natin sa kanya. And then, ayun, ganun ang naintindihan mo na. Hindi ko ma-explain ng
direct to the point, pero yung pinupunto ko, same as na sana i-enjoy na lang natin kung anong buhay na meron kami ngayon, ini-enjoy namin, kung ano yung kaya namin ibigay sa, na komportable sa pamilya namin, sa mga anak namin, so ibinibigay namin, yung live life to the fullest namin, ngayon ito yung binibigay namin, ini-enjoy namin kung anong meron kami ngayon, kasi nga in the future, hindi natin alam kung anong kahihinatnan natin, at least naranasan namin, bukas hindi natin alam kung anong lives na ahead sa atin. So, at least nga, naranasan namin na ganito. Maibigay sa anak namin. Yung pinaka-goal namin, maibigay sa anak namin kung anong deserve niya, kung anong deserve ng mga anak namin. Ayan, sabi na naman ninyo, paulit-ulit ka kasi, paulit-ulit ka. Ayan, subscribe ka na namin. Ayun mga friend, sana na, ayun nga, Kumars, yun lang. Kaya, ito pa, anyways, merong, marami kasing interesado, sa mga bahay-bahay dito sa Edmonton. Merong mga taga Toronto na sa akin, message, nag-inbox na, yung tungkol sa bahay. Parang tuloy ako, na-interesado ako na i-house tour ko kaya kayo sa mga bagong community na binibuild ngayon. Malapit lang dito sa amin may mga binibuild na bagong neighborhood. Papakita ko sa inyo kung magkano presyo, tapos ito yung mga advantage, malapit sa kung anong ganyan, tapos kung anong meron na facilities at amenities doon sa ganong community. What you think, guys? Lalo na doon sa mga balak mag-move dito sa Edmonton. One day, igagala ko kayo, papasyal ko kayo. So, anong tingin nyo mga friend? Comment down below kung we'll go ahead sa mga interesado at mga naku-curious dito sa bite. Medyo hindi ko lang kayo maipapasok doon sa mga luxurious na bahay. Kasi na-experience na namin sa mga luxurious na bahay, hindi ka basta-basta pwedeng mag-walk-in na papasok ka na lang doon na parang titingin-tingin ka. Unless it's a lotto house na lottery house, yun, pwede kang pumasok doon. Pero pag yung mga model na talaga ng mga luxurious house, yung mga 4,000 square feet na bahay pataas or mga 5,000 square feet na pataas, medyo kasi hindi basta-basta sila nagpapapasok ng public eh. Tatawag ka sa realtor nila, tapos magpapa-appointment ka, yun, entertain ka naman nila. Pero medyo hindi tayo doon papasok mga friends sa kanilang show homes. Unless it's open house, meron kasi mga luxurious na bahay na mag-a-announce sila, mag-a-advertisement sila na open house sa ganitong area, yun, pwede tayo. Pero pag hindi tayo basta-basta papasok na lang mga friend na, although it's a model house, hindi tayo pwedeng basta-basta pumasok sa ganun. Hindi nila ay na-allow. So mostly, pupunta tayo doon sa mga community na yung parang show homes nila. Papasok ka na sa community ng show homes, tapos meron na dong agent, may staff sila doon, i-entertain ka nila kung anong mga tanong mo, tapos explain nila kung anong mga style ng bahay na ino-offer nila sa'yo, tapos kung mayroong bang garage yun, ready na ba yung mga loan, or mga ganon, i-explain nila lahat-lahat, tapos i-refer ka nila kung halimbawa meron sa kabilang kanto kasi ano rin yan sila sa isang community, maraming silang mga agent connected yan sila. So pagpapasok tayo doon sa isang bahay na yon, meron pa rin kami model house na ibang nandun lang sa area na ganyan, nandun lang sa isang hakbang mo lang, isang street lang, ganon. Ayun, parang, what you think guys? Gusto niyo ba yung mga ganon? Pasyal-pasyal tayo. Kasi lagi naman akong gala-gala. Gala-gala kami ni Papa Bear. Kung interesado kayo, yun nga, uunahin natin dito sa West. Kasi dito may mga bagong community dito, mga friend, malapit lang sa amin. As in, malapit lang dito sa amin. Binibuild siyang community. Napinuntahan namin yan dati. Pero noong nagtanong kami yung ganong model house, nasa 700 na. Pero let us see, di ba? Oh, what you think guys? What you think? Diba? Approve. So, ayun guys, comment down below kung anong interesado ba kayo sa ganong content. Thank you so much sa mga nag-subscribe. Nako, thank you so much kasi dumagdag yung mga subscribers ko. Nadagdagan pagising ko, dumadami na ang ating mga kumars at kupars. Kumars at kupars. Pasaway to si si sister ko na isa si kupars siya ang nagpauso nito si Gemini. Ikaw
Ikaw may pakana ng Kumars at Kupars. Shout out sa'yo, Kumars. At ayun, thank you very much. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Have a good day, everyone. Bye-bye. See you next time.